Mga drug dependent na sumuko, kumusta na kaya ang kanilang pagbabagong buhay? Ang kakaibang karanasan at panaginip ni Amador sa piitan. Silang mga bilanggong nagnanais makawala sa bisyo at krimen sa Oblo sa The 700 Club Asia, susunod na. There should never be a separation between God and state. Ang mga katagang binitawan ng ating Pangulong Duterte sa kanyang unang SONA noong June 2016 ay hindi pangakong napako. Sa katunayan, nagsanib-puwersa ang gobyerno at simbahan sa pagsugpo sa problema ng droga sa pagtatag nila ng SIPAG na sinimulan noong Oktubre 2016. Ang SIPAG ay isang community-based recovery program in partnership with the Dangerous Drugs Board. Sila ay pumunta sa CCF para makipagtulungan at tanungin kami kung anong programa ang pwede namin gawin para makatulong dun sa mga nag-surrender sa gobyerno. Napili ng gobyernong makipagtulungan sa Christ Commission Fellowship o CCF matapos nilang malaman ang isang bagay. According to the research or survey ng Dangerous Drugs Board and even the DOH, nalaman nila na ang pinaka-effective na solusyon or program para sa mga alcoholics or into addiction ay yung faith-based program. Malaking porsyento ng mga sumukong drug dependents ang sumasailalim sa community-based program ng SIPAG. Doon sa drug dependent, doon nila ina-identify sino yung kaya pa ng community-based program at saka sino dito yung pang-rehab or pang-mental na, yung medyo may nagkakadiferensya na sa kaisipan. And napakaliit lang na porsyento ito, siguro about 2 to 5%. Maganda man ang adhikain, hindi naging madali para sa SIPAG maisakatuparan ito. I think ang nagiging problema ng LGUs from the governor, mayor to the barangays, hindi nila makompel yung mga nag-surrender, especially the family members, to attend the program. Concern kasi nila, nag-voluntary surrender nga lang sila, hindi sila ma-require ngayon to attend. So ngayon, ang DDB together with the DILG, they came up with this resolution. Ang gagawin nila lang is ipapublish na lang siya para ma-compel sila to attend or else a case will be filed against the surrenderies. At upang maging madali para sa mga pasyente ang pakikinig sa mga nagsasalita, karamihan sa mga facilitators ay minsan ring mga nalulung sa droga. Isa na rito si Johnny. Nakatagpo ako ng comfort when I was 13 years old. Nan-join ako sa isang fraternity hanggang nagsimula lang sa sigarilyo. At yung sigarilyo, kalaunan, nagkaroon ng simula ng pagmamariwana. Hanggang lumalim na ako. Halos minsan naglalakad ako sa kalye, nakahubad-hubad na ako. Dumating na sa munti ko na mapatay ang aking asawa. Kung si Johnny ay naging problema ng kanyang pamilya, ang pagiging drug addict naman ni Jose ay naging problema ng kanilang komunidad, dahilan upang 6 na beses siyang maglabas-pasok sa bilangguan. Ang epekto kasi ng droga sa tao, iba. Ayaw ninyo yung malalamangan. Kursunada kasi uso noon. Nung kapanahon na namin na nababarkada ako, uso kasi yung, ayan, pangan, starter. Uso kasi yun. 20 taong alipin si Johnny ng droga, habang si Jose naman ay 25 taon. Ngunit dahil sa walang kapantay na pag-ibig ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay, sa wakas ay nagkaroon ito ng hangganan. Ang pagbabagong natamo ng dalawa, ibinabahagi nila sa mga dumadalo ng SIPAG program. Every week, it's a reminder to me yung walk your talk. So habang nagsasabi ako sa kanila na huwag kayong mag-drugs, paglabas ko ng gate, ito ay reminder sa akin na huwag po ako mag-drugs. Kaya ang SIPAG ay naging bahagi kami dahil kami yung gagamitin na isang halimbawa na buhay na patotoo na hanggang ngayon ginagamit kami ng Panginoon Diyos para makita nila na may pag-asa. Kaya kapatid, sana take this opportunity by the grace of God. Yakapin po natin yung tunay na pagbabago. Nasilayan ng mga surrenderies ang ilaw ng Diyos sa buhay ng mga tagapagsalita. Dati maraming nagagalit sa akin, halos mga kaibigan ko kasi ayaw nilang magagaya sa akin na naging addict. Ngayon, napagbago ako ng SIPAG. Ang maganda pa, magulang ko, bumalik na yung tiwala sa akin, pati mga kapatid ko. Tayo nagpapasalamat sa support at inisyatiba ng ating LGUs dahil ang pagkatapos ng programang ito, tinuturuan sila ng livelihood, skills,
at bibigyan sila ng trabaho, employment after this. Kaya ini-encourage natin yung ating mga kababayan na hanggang ngayon ay nandoon pa rin sa paggamit ng illegal na droga na voluntarily pumunta kayo sa amin at tutulungan namin kayo para magbagong buhay. Malaking responsibilidad man ang nakaatang sa balikat ng gobyerno at ng sipag, gumagaan ang pasanin dahil ang Diyos ang kanilang sandigan. Lahat ng pagod na to, lahat ng stressful mga encounters or situation, lahat ito, paid off ito, every time maiisip ko lang kung anong gagawin ng Diyos sa bansang Pilipinas. Na eventually ang Pilipinas, naniniwala ako magiging drug-free country, and hindi lang drug-free country, na ang kriminalidad sa Pilipinas bababa dahil ang daming tao ang mailalapit ng programang ito sa Panginoon sa Kristo. I hear that about 700 drug-influenced surrenderies are required to attend the CPAG program. Thank God for CPAG. Masipag din po tayo by praying for these surrenderies that they will also surrender their very lives, not just to the government, but ang pinaka-importante to the Lordship of Jesus Christ. If you are into drugs right now, and pabalik-balik kayo, you go to the rehab, then after a while you're okay, then again you fall into drugs. Pray this prayer with us and allow God to do a transforming work inside of you. He is the only one that can change your heart and your life. Heavenly Father, I surrender to you right now. I surrender to your Lordship. And Lord, I don't like this drug incarcerating me, imprisoning me. Ayoko na, Lord. I don't want to be under the bondage and of drugs over and over again. I want to be set free. So, Lord, set me free right this moment. I invite you into my life, Jesus, to be my Lord. I invite you, Jesus, into my life to be my Savior. Starting today, Lord, I believe that I have eternal life. Starting right now, I believe that you have set me free from the clutches of drug addiction. I thank you, Father, for the freedom that you have given me. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. If you prayed that prayer with us, you're about to enjoy a new life and new beginning. To help you grow in your faith and love for Jesus, we have set a 24/7 prayer center. Please call our hotlines and tell our counselor that you've just received Jesus Christ in your heart. Then, ask what God has in store for you. Marami po yun. Our hotline is 737-0700. You can call our smart number 0949-888-8001, our Globe 0917-406-5001, at Sun number 0925-300-3000. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng oblo? Oblo, ang salita po ito ay salitang naintindihan ng mga nakakulong sa bilibid. Kasi ang oblo ay coin term yan, kabaliktaran ng word na loob. So, coin term, sabi pag oblo ka, nasa loob ka ng tiitan. Panoorin po natin ang kwento ng buhay ng isang nasa oblo, isang nakakulong, di lamang sa preso ng droga at krimen, kundi sa preso ng paghihiganti. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Habang nakapiit sa bilangguan, isang masamang balita ang bumulaga sa kanya. Para bang gusto ko, sana ako na lang ang namatay. May bathtub doon eh. So ginagawa ko kasi gang leader ako eh. Ayoko kita umiiyak ako. Umiiyak ako sa ilalim ng tubig. Pero kung time na parang dinudurog yung puso ko. Why is money important to God? How can we be liberated from materialism? What should we do about debt? Ilan lamang yan sa mga katanungang sasagutin ng librong Money, Possessions, and Eternity. Naming ipamimigay ng libre sa unang 3 texter na makakasagot ng tama sa aming tanong. Ano ang pamagat ng aming episode ngayon? Kung alam na ang sagot, mag-text na sa aming smart number, Globe at Sunset.
ang mga batang edad 4 hanggang 14. Sila ay pinakabukas sa magandang balita. Heto na ang panahon upang ihanda ang mga kabataan sa pagyakap sa magandang plano ng Diyos. Join the 414 Window Pilipinas. Nurture the future. April 7, 2017, 9:30 to 3 p.m. at Victory Pioneer at Robinson's Mall, EDSA. For more details, get in touch with these numbers. Sa halip na trabaho, naging abala si Unyo sa pagnanakaw ng tanso sa kumpanyang kanyang pinasukan. Minsan nahuli ako, nala ako sa presinto. Sa paglaya ni Unyo sa kulungan, ay muli niyang sinubok na magtrabaho ng patas. Subalit, Mr. Riraldo, kulang na naman to. Nasaan yung NBA clearance mo? Hindi na ako makakuha ng clearance, natakot ako kumuha ng clearance noon, NBI, gano'n. dahil doon, sa halip na magpakatino, sinubok naman niya ang mang-snatch. Ganun pala kadali pagka kumuha ng pera. Hindi alam ng mga barkada ko, yung panginom namin, doon lang gagaling yon. Pinasok din nilang magbabarkada ang Bukas Kotse Gang. Kinukuha namin mga ka-estereo, kung ano makuha namin sa loob ng kotse. Subalit hindi pa nakontento dun si Unyo. Naging easy money sa kanila ang pag-akyat ng bahay at magnakaw. Ginagawa ko ito kasi ayaw ko manghingi ng pera sa nanay ko. Ambisyo ko lang. At isa pa, parang ito kasi yung outlet ko kasi hindi ko naman kasi nakalakihan yung tatay ko. Kaligayahan ko, nasumpungan ko sa mga barkada ko. Ang katapatan niya sa kanyang barkada ang naglagay rin sa buhay niya sa bingit ng kamatayan. Isang araw, napaaway ako. Away yun ng kaibigan ko, binweltahan ko. Nabaril ako, nakaputok pa ako noon. Isinugod siya sa ospital at doon ay isang lalaki ang nagpipilit siyang ilabas. Alam mo bata, hinug ka na. Pipitasin na kita. Nagulat ngayon ako. Kasing first time kong makarinig ng ganun salita. Pulis ako, sabi niya, may order sa akin yung general, pinapalabas sa akin to. Yung time hindi ko alam, isasalbid sa pala ako ng pulis na yon. Maya dumating yung tiyahin ko. Tsaka huwag niyo po kayo bibigay sa kanya. Pasalamat ka bata. Pinsan ko ang asawa ng tiyahin mo. Sige na, ibis ka na, ako na bahala sa'yo. Yung nakahinga ako ng maluwag na. Sa kanyang paggaling, imbis na magbago, balik kalakal na naman si Unyo. Meron akong isang kaibigan na dati sundalo na pinapagbenta niya sa akin yung baril. Hindi niya lang, pinang-hold up ko naman. Nahulihan na naman ako ng baril. Nakulong na naman ako, balik na naman ako sa Quezon City Jail. Ang dala kong kaso, illegal possession of firearm. Baril mo, pulis to. Habang nakapiit sa bilangguan, isang masamang balita ang bumulaga sa kanya. Sabi niya sa akin, pare na alam mo na ba yung nangyari sa utol mo? Na ano? Yung kapatid mo nakaburol. Hindi ko matanggap yung ginawa sa kapatid ko. Hindi ko matanggap yung pagkamatay niya. Para bang gusto ko, sana ako na lang ang namatay. May bathtub doon eh. So ginagawa ko kasi gang leader ako eh. Ayoko kita umiiyak ako. Umiiyak ako sa ilalim ng tubig. Pero kung time na parang dinudurog yung puso ko. Bunga nito ay nabuburyong siya sa selda at naghahanap ng damay sa mga kakosa.
Biglang lumusob yung nakaaway namin. Ang naiwan kaming dalawa ng mayores ko. So nagkatalikuran kami. Pero natakot din ako, no? Para nagdilim na yung paningin ko noong time na yun. Biglang naalala ko na yung nangyari sa kapatid ko, na gusto kong bumawi, tsaka gusto kong iparating doon sa pumatay sa kapatid ko, na ganito yung gagawin ko sa inyo once na makalaya ako. Sinaksak ko yung isang kalaban namin. Biglang may narinig akong boses. Bakit mo ginawa yun? Yan, may pangalan ka na. Tapos, paglingin ko, wala naman ibang tao. Ang pangyayaring ito ang lalong nagdala kay Unyo sa kapahamakan. Binaba kami ng Kambagong Diwa. Doon nakaranas kami na binugbog kami dyan. Sa may Bartolina kami. Yung 2x2, nagkabali-bali sa katawan namin. Larawan man ng kawalang pag-asa, nakaaninag naman siya ng liwanag sa kanyang nabasa. Nung binuksan ko yung Bible, ang sabi doon, sa mga Ngaral 3:1, ang lahat ng mga pangyayari ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Totoo ba talaga may Diyos? Sabi ko, nag-ano na ako sa sarili ko eh. Kung talagang totoo kang Diyos, sabi ko, labas mo ako dito. Sabi ko nang ganon. Sinagot ng Diyos ang panaghoy na iyon ni Unyo. Di kalaunan ay himalang pinalaya siya sa bilangguan. Naalala ko yung sinabi ko sa Diyos. Parang naano ko na totoo yatang may Diyos. Malaya ako pero sa puso ko, alipin ako ng galit, paghihiganti. Patuloy pa rin ang Diyos sa pagkatok sa kanyang puso sa kabila ng paulit-ulit niyang pagtanggi rito. Hoy, kamusta ka na? Nakalaya ka na pala? Alam mo, ang tunay na malaya ay pinalaya ng Panginoon. Binigyan niya sa akin yung isang ticket. Tapos sa baba, merong verse ng Bible nakalagay na Revelation 3:20. Behold, I stand at the door and knock. Mahal ka ng Panginoon. Parang tumagos sa puso ko, tapos may malamig dito sa dibdib ko na hindi ko maintindihan. Bagamat ramdam na ramdam niya ang mga katagang iyon, nilamon na siya ng kanyang galit at paghiganti sa pumaslang sa kapatid. First time kong maramdaman na nanginginig na hindi ko maintindihan. Siguro naghalo-halo na yung pagod, yung 3 days wala akong tulog. Tapos kinabukasan ko, bibitin yung titirahin yung pumatay sa kapatid ko. Nakaset na eh. Parang nasa point of no return na si Unyo, ano? Ay, oo. Kasi kung teleserye ito, violente at madugo na siguro ang susunod na kabanata. Alam mo na, yung pupuntahan ng istorya, predictable. But since God is the producer and director of Amador's life, there's a surprise twist in his true-to-life drama. You'll see what happens after these few reminders. Pag nabasa ko isang letra, ikot uli siya. Yan, nabasa ko. Pagsisinungaling, ikot uli yan. Pangungupit. Lahat ng mga nagawa ko, magmula nung parang nung maliit ako, yung mga nakasulat doon, mga nagawa kong kasalanan. Kakasuhan namin kayo ng illegal possession of drugs. Hinihili na ako ng 2 milyon. Siguraduhin mo, ha? Naglahong parang bula ang maitim na plano ni Unyo. Sa halip, pagdating sa bahay, pinuntahan ko agad yung kapatid ko. Sabi ko, Toy, pwede bang i-pray over mo ako? Habang nagpipray, siguro sobrang pagod ko, yung 3 days na walang tulog. Bigla nakatulog ako, nakita ko yung katawan ko nag-separate. Tapos nahulog ako sa may isang balon na malalim, na maitim, na madilim, na walang katapusan. Umigaw ako, tinawag ko yung mga kumpare ko, kakosa ko, kaibigan ko. Nawag ko yung nanay ko, mga kapatid ko. Wala, ako lang talaga nahuhulog yung time na yon. Doon na ako tumawag ng Diyos. Ama, tulungan mo ako, sabi ko. May nahawakan parang sanga. Malapit na ako sa baba eh. Nakita ko parang may mga apoy, mga baga. Maya-maya yung katawan ko na galing sa ilalim,
Parang humiga siya ng pagganon, tapos unti-unti siyang umangat ng ganon. Yung isa kong katawan, parang nagsama ng ganon, tapos biglang kumalas uli, papunta naman sa taas. Kita ko, ang nanay ko, mga kapatid ko, nakapaikot sila. Doon ako natakot na. Nagsasalita na ako, hindi nila ako narinig. Tapos nakita ko naman, globe naman. Pag nabasa ko isang letra, ikot uli siya. Yan, nabasa ko. Pagsisinungaling, ikot uli yan. Pangungupit. Lahat ng mga nagawa ko, magmula nung parang nung maliit ako, yung mga nakasulat doon, mga nagawa kong kasalanan. Pagkatapos hanggang sa nakaluhod ako ng ganun, so may dumaan sa aking ulap. Tumambad sa akin, napakalaking letra ng pagpapatawad. Hanggang sa dumating yung time na, basta parang dinidila ko ng Diyos na, saan ang gusto mo? Gusto ko po sa'yo. Kung gusto mo sa akin, magpatawad ka. Na-realize ko na unfair ako, makasarili ako. Kasi gusto ko lang patawarin ako ng Diyos, pero ayoko magpatawad. Lahat ng mga tao na pumatay sa kapatid ko, pati po yung mga tao na inilista ko, yung mga may atraso sa akin, pinapatawad ko na lahat sila. Pagkagising ko ng linggo ng umaga, una ko nakita Bible. Binuksan ko siya. Natapat ako doon sa may John chapter 1 verse 1. Sabi doon, sa pasimula siyang salita. Ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. So biglang naalala ko yung na-encounter ko na salita, yung pagpapatawad, yung salita pala na yun, salita ng Diyos. Andun sa ulunan ko, andun yung nakalagay mga sigarilyo ko, lighter, paraphernalia, mga tutor, yung mga gamit ko sa shabu, yung mga foil, nandun lahat yun. Shabu, ginawa ko, kinuha ko lahat, nilagay ko sa plastic, nilagay ko sa basura. Kung dati ay pangalan ng mga nagkaatraso sa kanya ang sinusulat ni Unyo, ngayon ay salita ng Diyos ang kanyang pinagkakaabalahan, bagay na nagpabago ng kanyang buhay. Paglabas ko naman ng bahay, nakita ko ng kaibigan ko ron, inabutan ako ng Yossi. Sabi ko, pare, pinatawad na ako ng Diyos mga kasalanan ko, pare, binago niya na yung buhay ko. Pare, mahal din kayo ni Jesus. Tapos noon, malis na ako. Binalikan niya maging ang lugar kung saan siya nabaril, hindi upang maghamon ng away, ngunit upang ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi ko, pinatawad na kita sa ginawa mo sa akin. Isang mensahe rin ang nais niyang ipaabot sa kumitil ng buhay ng kanyang kapatid. Wala nakilala kong Panginoon, gusto kong iparating sa'yo, pinapatawad na kita. Gusto kitang makilala at ang pamilya mo. Kung gusto mo akong puntahan, dito ako sa may CCF, sa Taytay, o magsabi ka lang, pwede kitang puntahan dyan sa inyo. Binalikan ni Unyo ang babaeng nagbigay sa kanya ng tiket upang magpasalamat sa magandang balitang hinatid nito sa kanyang buhay. Ang di niya alam, siya rin ang inihanda ng Diyos upang maging kabiyak niya habang buhay. After noon, nung nagsabi nga ako sa kanya, 6 months kami magkarelasyon, pero totoo lang, hirap na hirap ako kasi noon, pag magkaroon ako ng relasyon mo ba, hindi pwedeng hindi ko siya magalaw eh. Pero ito, iba, pag nasa Panginoon ka, kahit kamay lang, nagkakaroon ka ng conviction pag ginawakan mo eh. So talagang kami 6 months, malinis talaga, inarap ko siya sa Panginoon. Kasi ang babae talaga, pag minamahal mo, irespeto mo siya. Sa totoo lang, syempre yung sa mga past na nangyari sa buhay niya, so umpisa parang hindi mo makikita eh, pagkatitingin ka lang ng naked eye mo. Pero pag ang kasama mo pala sa buhay ay yung nagbigay din ng buhay sa Panginoon, nakakatuwa pala yun. Ang bago at magagandang pahina ng buhay ni Unyo, iisa lamang ang dahilan. Kinikilala ko si Jesus bilang hari ng aking buhay. Kinikilala ko siya bilang author ng aking buhay na nagbigay ng maraming tsansa sa aking buhay. Mahirap magpatawad dun sa hindi naman humingi ng tawad. Ang maganda rito, dahil sa transforming love ni God sa kanyang puso, pinunta niya yung mga tao na siya ang inatraso, siya pa ang nagsabi na pinatatawad ko kayo kahit hindi humingi ng tawad. That's the power and compassion of the Lord. At hindi ko sinasabing madali po yun, kaya nga kailangan baguhin kayo ng Diyos, tanggapin niyo ang Diyos sa puso niyo. That's the only time, with the supernatural power and compassion of God, magagawa po ninyo yan. Alam niyo po, your life too can be like a telenovela with a happy ending. Just like Amador or like the drug dependents attending the CPAG program. You can choose that happy ending. You can do that by choosing Jesus Christ.
Simulan na po natin ang bago at pinakamagandang yugto ng inyong sariling kwento ng buhay. Sabayan po ninyo ako sa isang panalangin kay Jesus. Dakilang Ama namin nasa langit, salamat po dahil sa pinadala mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo upang mamatay sa krus ng Kalbaryo at pagbayaran ng aming mga kasalanan at tuluyang kaming iligtas mula sa aming mga sala. Panginoon, salamat din po sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, Lord God, kami iyong pinatawad at nilinis. Lord, sa mga sandaling ito, Panginoon, ay nire-renounce namin, Panginoon. Tinatakwil namin ang lahat ng gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Lahat ng mga resulta nito, we renounce all the wrongs, all the sins that we have committed. Lord, we just claim your promise that if we confess our sins, you are just and can be depended upon to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. At ngayon, Panginoon, habang na-realize ko na kailangan ko isuko ang aking buhay sa iyo, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso at inaanyayahan kita na pumasok dito sa loob ng aking puso upang ikaw maging sentro ng aking buhay. I accept you as my personal Lord and Savior. Mula ngayon, Panginoon, lalakad ako ng naayon sa iyong kalooban, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pastor Alex, as you prayed, I saw a room. Magkakabarkada sila of 5 teenagers taking drugs. They surrendered their life to Jesus. They asked Jesus to remove that addiction that is inflicting and causing harm to their bodies. And the Lord has heard you. Receive your healing in the name of Jesus. There's a husband and wife na sobrang ang iyong pag-aaway and there's no more peace in the house to the point that you've lost respect for one another. The Lord is just touching both of your hearts. He's putting a healing there because there's a willingness in your heart to be able to release forgiveness. Even now, receive the grace of God. The Lord wants to make you one again, strong in your love for each other. Receive that healing in your marriage in the name of Jesus. Pero din isang preso na nakaka-relate sa ating naging testimony ng sinadula natin at nahihirapan siya magpatawad. Kapatid, kailangan mong isuko muna ang buhay mo sa Panginoon. And then hingin mo ang tulong ng Panginoon sapagkat kung ikaw lang ay hindi mo magagawang magpatawad ng lubusan. At ang pagpapatawad niyan, yan ang susi para sa iyong kaligtasan, kapayapaan, at katagumpayan sa buhay. Merong isang driver na meron siyang nakaaway at ngayon ay nagbabalak na saksakin yung kanyang kaaway. Kapatid, maghunos dili ka, hindi yan ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Sapagkat ang paghihiganti ay nasa Panginoon. Ang magagawa lamang natin ay patawarin natin ang mga nagkasala sa atin. Sapagkat sinabi nga ng salita ng Diyos, maging ang mga kaaway nyo, patawarin nyo, iyan ang kalooban ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Now let me encourage you with a message from God Himself. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. That's from Jeremiah 29:11. Whether you're a drug addict or an ex-convict or just an average person with ordinary sins and problems, that's a promise the Lord is making to you personally. And the best in your life is yet to come. Mahal po tayo ng Panginoon. God bless you more. See you next time. Our mission statement, help build a God-centered, service-oriented, and family-based. So at the end of the day kasi, ang unang ministeryo mo, yung pamilya mo. Kabayanihan ng isang militar. Na-hire sila dito as mekaniko. Pagdating doon, multitasking. Kabayanihan ng ating mga OFW. Kagising ko, parang may nafe-feel ako sa private part ko. May mahawak. Naglahong kabayanihan ng isang guro. Dito lang sa The 700 Club Asia.